Maligayang pagdating sa John F. Kennedy International Airport sa New York. Ngayon, lilipat tayo pabalik ng Austin sa Comfort Plus ng isa sa mga kamanghamanghang Delta A200 at 2300. Nagsisimula ang biyahe natin sa Terminal 4 Airtrain Station kung saan natapos ang nakaraang bahagi. Kung di mo pa napanood yon, i-click ang link sa taas o description sa ibaba. Ang Terminal 4 ang pinakamalaki sa John F. Kennedy na makikita agad sa laki ng departure hall. Ang mataas na kisame ay sumasaklaw sa buong check-in area na halos walang sagabal sa paningin. Dahil dito, nararamdaman ng mga pasahero ang laki at lawak ng T4. Seguridad. Tahimik ngayon para sa malaking paliparan, kaya mabilis kaming nakapasok sa terminal, hindi natagalan sa pila. Habang gumababa kami sa escalator, napunta kami sa departure level. Bukod sa mga karaniwang tindahan sa paligid ng terminal, marami ring duty-free stores sa T4. Kahit Delta flights ang pangunahing serbisyo dito, karamihan ng airline sa Terminal 4 ay may international na ruta, kaya marami ring duty-free shops. Heto. Ang Terminal 4 ay mukhang shopping mall kaysa paliparan na may mga tindahan, kainan sa mga pader at bukas na kisame papunta sa departure hall sa itaas. Lumilipat sa B-site ng Terminal 4. Kitang-kita ang dami ng internasyonal na eroplano tulad ng El Al, Korean Air, Singapore Air at Asiana Airlines na gumagalaw sa paliparan. Pagdating namin sa gate, agad nagsimula ang boarding. Pagka-scan ng boarding pass, pwede na kami pumasok sa jetway papuntang A220. Kakaiba ang jetway sa Terminal 4 dahil nakataas ito at may mga bintana. Kaya kitang-kita namin ang eroplano namin ngayong Nobyembre 308. Delta uniform. Matapos ang sandaling paghihintay sa jet bridge, pwede na kaming pumasok sa eroplano. Nakaupo kami ngayon sa seat 14A, isang window seat sa Delta Comfort Plus cabin. Ang Comfort Plus ay may 34 na pulgada na pitch at 18 pulgada na lapad, kaya marami akong espasyo sa tuhod at naiuunat ko ang mga binti ko. Malinis at functional ang tray table na may indent para sa cup holder. May safety information card at barf bag sa bulsa ng likod na upuan. May ilaw, ventilasyon at call button para sa attendant sa overhead panel. Pagkaupo namin, isinara ng crew ang boarding door at pwede na kaming umatras sa gate. Magta-taxi tayo papuntang runway 4 left. Habang ginagawa ito, silipin natin ang info tungkol sa eroplano. Ang flight natin ngayong hapon ay Delta 2864 na pinapatakbo ni Nobyembre 308. Delta uniform, isang Airbus A200 at 2300 na naihatid sa Delta noong Marso 13, 2021 kaya 3 buwan pa lang ito nung kinukunan ng video. Bawat A220 ay pinapagana ng dalawang Pratt & Whitney, 1,500G na makina na nagbibigay ng maximum na 23,300 pounds ng thrust bawat isa, kaya kabuuang 46,600 pounds ng thrust. Ang Dash 300 na modelo ay may kabuuang haba na 127 talampakan at may pakpak na may sukat na 115 talampakan. Ang bawat A200 at 2300 ay may maximum na abot na 3,600 nautical miles at cruising speed na 515 milya kada oras o max 0 tuldok 78 sa taas na 41,000 talampakan. Nagpapatakbo ang Delta ng cabin na may 130 upuan, 12 first class, 30 comfort plus at 8 economy. Habang nagtataksi tayo papuntang runway 4 left, pindutin mo na ang subscribe button. Libre ito at malaking tulong sa channel. At siguraduhin mong pindutin din ang bell icon habang nandyan ka para hindi ka makaligtaan ng kahit isang video.
Pagdating sa dulo ng runway 4 left, binigyan ng clearance ang piloto para mag-take off at nagsimula ang 3 oras at 24 na minutong biyahe pabalik sa Austin. Hindi naging hadlang ang mabababang ulap sa itaas ng New York sa ating pagakyat at agad tayong nakalusot papunta sa malinaw at bughaw na kalangitan sa itaas. Ang upuan natin na yon ay may magandang tanawin ng mga makina ng ating A220 o CS300. Hindi talaga nagsimula bilang isang Airbus na eroplano ang A220 sa halip. Ang A220 ay talagang dinevelop ng Bombardier bilang C-series ng mga eroplano. Bago inanunsyo ang partnership ng Airbus noong 2017, nagsimula nang mag-deliver ang Bombardier ng C-series na eroplano noong 2016. Dahil sa problemang pinansyal na dulot ng Boeing at dumping petition noong 2017 laban sa kasunduan sa Delta, nagpartner ang Airbus at Bombardier at kinuha ng Airbus ang pamamahala sa pangalan ng eroplano. Umalis ang Bombardier sa partnership noong Pebrero 2020 at ibinenta ang natitirang shares nito sa Airbus. Tingnan natin ang mga banyo sa eroplano. May 3 banyo sa A220 natin ngayon. Kung pupunta ka sa banyo sa likod ng eroplano sa kaliwa, makikita mong may bintana ito, isang bihirang tampok sa ibang eroplano. Nag-alok ang Airbus ng A220 na may dagdag na hanay ng upuan sa likod ng eroplano, o kaya naman itong mas malaking banyo. Sakop ng pinalawak na banyong ito ang bintana mula sa opsyonal na hanay ng upuan. Sa halip na takpan, pinili ng Airbus na iwan itong bukas na para sa akin ay maganda. Talagang maganda ang pagtingin-tingin sa loob ng banyo at ang dagdag na espasyo ay isang magandang karagdagan. Maayos gumagana ang lababo at napakadaling gamitin at mabango at nakakapresko ang sabon. Sagana ang toilet paper, paper towels at tissue. Sa lahat ng banyo ng eroplano na napuntahan ko, ito ang pinakamalinis at pinakamaganda. Ibinigay ang merienda sa gitna ng biyahe, may pagpipilian ng pretzels, cookies at iba't ibang inumin sa eroplano. Pinili ko ang merienda at maliit na lata ng Coke. Ang Delta ay may malawak na in-flight entertainment tulad ng telebisyon, pelikula, live channels, wifi at libreng messaging. Maraming paraan para malibang habang nagbibiyahe. Nakakatuwa, di pa rin na-update ang larawan ng eroplano sa entertainment system at Nobyembre 3,700 at 44 pa rin ang ipinapakita. Foxtrot, isang Boeing 737-8 daan sa halip ng ating A200 at 2300. Pagkalipas ng 30 minutong paglipad sa Texas, nagsimula na kaming bumaba papuntang Austin. Kahit na sinikap naming dumating sa oras, may ibang plano ang panahon. May malakas na bagyo sa paliparan kaya hindi kami makalapag. Pinahintay kami ng Austin Tower sa ere habang hinihintay gumanda ang panahon. Pagtingin ko sa bintana, agad kong nakita ang sanhi ng aming problema. Isang hanay ng malalaking cumulonimbus na ulap sa abot tanaw.
Pagkatapos ng bagyo at 20 minutong paghihintay, sa wakas ay lumapag na kami sa 36R ng Austin. Medyo matagal kami nagtaksi papuntang Gate 7 bago bumaba ng eroplano sa Austin. Sige, salamat. Ingat ka. Patapos na ang biyahe natin, kaya tatapusin na rin ang video. Sa susunod na linggo, babalik ako sa San Jose para sumakay ng Altamont Corridor Express papuntang Fremont. Para updated ka sa bagong video, pindutin ang subscribe button sa ibaba. Libre ito at malaking tulong sa channel. Paki-like din kung nagustuhan mo ang video. Nakakatulong ang mga like para mas marami pang kagaya mong magagaling na viewers ang makapanood ng content ko. At kapag mas marami ang viewers, mas marami akong biyahe na magagawa sa hinaharap. Hanggang dito muna ako. Salamat sa pagsama at magkita tayo ulit sa susunod.